Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Tayo po ngayon ay nasa gatlong linggo na pagkatapos nating ipinagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. But before we jump on our sa ating reflection sa linggong ito, sino mo ba dito ang nagmahal na? Di mo ba kayo nagmahal? Sino po dito ang nasaktan na dahil sa pagmamahal? At sino po dito ang iniwan na dahil sa nagmamahal? Parang relate ata yung mga choir. Parang nakaka-relate sila na sa nagmahal, nasaktan at iniwan. O ba? Mga kapatid, may mga tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sinong kaibigan, pamilya, o sino pang malapit sa iyo, o di kaya hindi kayang sagutin ng libro. Mga tanong na binubulong ng pusong pagod, pusong sugatan, at pusong umaasa. Hindi po ito, hindi po ang pagmamahal ito is intended lang po sa mga merong relasyon o merong mga sinisinta. Kundi ito po ay intended sa ating lahat na tayo ay nakaranas ng sakit ng hapon, especially sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, o sinumang mga malapit sa atin. Kung kaya't mga kapatid, ang tanong sa atin, hanggang kailan ba natin pipilitin ang sarili nating limutin ang isang tao minsan ay naging ating mundo o minsan ay ating minahal? Hanggang kailan natin ikukulong ang ating mga puso na magmahal tayong muli? At minsan, naging totoo tayo. Pero bakit hindi pa rin naging sapat? Ano po ang mas mahirap? Ang kalimutan siya? Kalimutan sila? O patawarin ang ating sarili? Sa dami ng ginawa nating mga sakripisyo dahil sa pagmamahal, bakit pa rin tayo iniiwan? Diba? Ito po ang mga tanong na hindi madaling sagutin. Pero kung titignan po natin ang ating ebanghelyo na narinig sa linggong ito, ay makikita natin ang isang taong tulad din natin na nasaktan, nagkamali, at lumayo. Sino po ito? Sa ating narinig sa ebanghelyo, ito po ay si Simon Pedro, o mas kilala si Pedro. Ano po ang kanyang ginawang pagkakasala kay Jesus? Diba, kanyang ipinagkanulo ng 3 beses si Jesus. Siya ay nasinungaling. Diba, sinabi niya kay Jesus na, kailanman, Panginoon, ay hindi ko kayo pagkakaila. Ngunit ano ang ginawa niya? Pinagkanulo pa rin siya. Bago pa man tumilaw ang manok, ikaw ay ipinagkanulo mo na ako. Yun ang sabi ni Jesus sa kanya. Ngunit sinabi niya, hindi ko magagawa sa inyo yun, Panginoon. Hindi ko kayang gawin sa inyo yun. Ngunit, mga kapatid, dahil sa kanyang takot, ay ginawa pa rin niya. Kung kaya, 3 beses na ipinagkanulo si Jesus. Pero 3 beses din po siyang tinanong. Ano bang tanong sa kanya? Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Mga kapatid, hindi po para ito'y ikahiya si Pedro. Kundi, isa po itong paalala na meron pa pong ikalawang pagkakataon. Meron pang second chance na pwede pa rin po siyang magmahal muli. Na tayong lahat ay pwede pa rin pong magmahal muli kahit tayo ay nasaktan na. Kagaya ni Jesus, minahal niya pa rin ulit si Pedro. Kahit siya ay nasaktan na. Kahit mayroong nagkasala sa kanya. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong din ang Diyos sa ating lahat. Iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba natin ang Diyos, mga kapatid? Isa pong tanong na hindi po upang tayo ay ipahiya, kundi upang tayo po ay gisingin.
Kahit ilang ulit tayong nagkamali, laging may paanyaya ang Diyos sa atin. Kasi minsan po, mga kapatid, hindi natin kailangan ng bagong taong mamahalin. Kailangan lang po natin marinig ulit na kahit iniwan nila tayo, may isa na mananatili sa atin. Merong isang taong hindi magsasawang tayo ay mahalin. At yun po ay ang ating Panginoon. Amen? Kung kaya ang tanong ko sa atin ng mga kapatid, handa ka ba bang magmahal muli? Hindi ng iba, kundi una sa lahat, mahalin mo ang iyong sarili. Paano ba ang magmahal ulit? Ang una po is tanggapin. May mga alaala talagang ayaw bumitaw. Diba na kahit gaano mo pilitin limutin. Minsan kahit abala ka na sa iyong trabaho o nililibang mo ang iyong sarili sa anumang mga gawain, ay sapat na o sapat lang ang isang kanta o amoy o lugar para hilahin ka pabalik sa iyong nakaraan. Para hilahin pabalik sa sakit ng nakaraan. Parang si Pedro, hindi niya inakala na sa muling pagharap ni Jesus ay babalik sa kanyang alaala ang 3 beses niyang pagkakaila kay Jesus. Sakit at pait na si Pedro na siya mismo ang may gawa. At sa bawat tanong ni Jesus na, Pedro, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Parang paulit-ulit rin na binuksan ang sugat ni Pedro sa kanyang puso na akala niya ay tuluyan na niya naibig. Di ba? Ikaw kaya, sa isang taong pinagkanulo, kagaya ni Jesus, tapos tatanungin ni Jesus na, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Ano po ang inyong mararamdaman? Di po ba kayo mahihiya? O kayo ay nakokonsensya dahil sa kasalanan na inyong nagawa sa Kanya? Pero mga kapatid, hindi mo talaga mapapalayan muli ang iyong sarili hanggat hindi mo tinatanggap ang iyong mga pagkakamali, pagkukulang at kasalanan. Ang iyong mga kabiguan, ang katotohanan, wala ka nang babalikan. Ang hindi mo kayang tanggapin, siya rin paulit-ulit na babalik para guluhin ang puso mo. Kaya sa halip na patuloy mong takbuhan ang mga masasakit at hindi kaaya-ayang mga alaala, dito po ay iyong yakapin dahil gusto mong manatili. Dahil hindi mo gustong manatili sa sakit ng kahapon, kundi dahil gusto mong makalaya. Tanggapin mong nasaktan ka. Tanggapin mong nagkamali ka. Tanggapin mong nagkasala ka. At tanggapin mong iniwan ka. Hindi ka mahina dahil ikaw ay umiyak. Malakas ka dahil hinayaan mong maramdaman mo ang totoo. Malakas ka dahil hinayaan mong maramdaman ang iyong sakit. Hindi ka nagpaka-plastic sa iyong sarili. Tulad ni Pedro, maaaring basag-basag ang tiwala sa sarili mo ngayon. Pero sa pagtanggap, mga kapatid, tandaan natin na mayroong simula. Kaya nga sabi ng mensahe ng muling pagkabuhay na sa ating pagtanggap, tayo ay namatay kasama si Kristo. At sa bagong simula, tayo ay nabuhay muli kagaya ni Kristo. Amen? So kaya doon pa lang, unti-unting nabubuo ang panibagong ikaw sa pamamagitan ng iyong pagtanggap na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay iniwan at ikaw ay sinaktan. Tanggapin mo may mga pagkakamaling hindi mo na pwedeng mabalikan. Ngunit hindi mo sila kailangan para ikaw ay buuin. Hindi mo kailangan ang sakit ng nakaraan para buuin ulit at pagalingin ang iyong sarili. Ang kailangan mo lang, mga kapatid, ay ang katotohanan mayroong Diyos na
hindi ka na iniwan. Hindi ka iniwan sa iyong pagkabuo kahit iniwan ka nila. Mayroong Diyos na nanatili sa iyong mga pagkakamali kahit na ikaw ay nagkamali, at mayroong Diyos na nanatili na nagmamahal sa iyo. At ang pangalawa po, mga kapatid, na paano ba magmahal muli? Ito po is pamamagitan ng paghilom. Haharapin mo ang mas mahirap na stage sa pagmamahal. Ang stage na ikaw ay nasaktan. At ang stage po ito ay ito po ang paghilom. Or kung sa mga millennials pa, ay ang pag-move on o ang pag-heal sa iyong sarili. Isa po ito sa mga pinakamahirap na stage kapag tayo ay nasaktan. Dito mo mararamdaman ang pagod at sakit sa bawat alaala na tayo ay nasaktan ng ating pamilya, tayo ay nasaktan ng ating mga kaibigan, o nasaktan ng mga taong mga malalapit sa atin. Ang pait ng pangungulila at ang bigat ng tanong na, bakit ba hindi ako naging sapat? Bakit ba hindi tayo naging sapat? Ngunit kahit hindi mo agad makita ang sagot, alam mong kailangan maghilom ang puso mong sugatan. Minsan, tahimik po ang proseso. Walang iyakan, walang drama. Pero sa bawat gabi, kapag ating naalala ang sakit ng kahapon, umiiyak na lang tayo sa ulan, pilit na nagpapakatatag. Katulad ni Pedro, mga kapatid, nakatayo siya sa harap ni Jesus na puno ng pagsisisi at kahihiyan. Pero siya ay nanatili. Kasi kahit mahirap, pinili niyang harapin ang kanyang pagkakasala at pagkakamali. At si Jesus, ano ang ginawa ni Jesus? Siya ay pinakain, di ba? Siya ay tinulungan. At lalo higit, siya ay minahal. Siya ay binigyan na magbagong muli. Kung kaya pinagaling po tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal. Tayo ay pinagaling, tayo ay pinahilom sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Ito po ay unti-unti. Ang paghilom po ay hindi minamadali. Kaya hayaan mong maramdaman ang sakit. Huwag mong ikahiya ang luhang matagal mo nang pinipigil. Sapagkat sa bawat patak ng ating mga luha, isinusulat po ng Diyos ang bagong kabanata ng ating buhay. Mas totoo at mas matatag. Huwag mong sayangin ang iyong sugat. Gamitin natin ito para mas maramdaman na hindi ka iniwan. Kasi habang po tayo nasasaktan, di ba? Bagamat tayo nahilom na sa sugat natin ngayon, hindi, meron pong mga possible instances na tayo ay masasaktan pa rin pong muli. Naroon po ang Diyos sa atin. Sa mga pagkakataon tayo nasasaktan, naroon po ang Diyos sa atin. Hindi po siya tahimik, kundi siya po ay nagmamahal sa gitna ng pananahimik. Kung kaya, hindi po lahat ng ngiti ay ligaya. Minsan, panakip buta o panakip lang yan sa sugat na pilit natin itinatago. Pero alam po ang Diyos ang totoo. At handa siyang yakapin ka. Yakapin ka sa mga masasakit na iyong naranasan. Kaya always check on your family, on your friends, or your loved ones. Kamustahin niyo sila. Yun po ang isa sa mga pwede natin gawin sa kanila. Sapagkat hindi natin alam, especially sa mga ngayon, especially ngayon sa mga bagong mundo. Di ba? Ang pagkakaalam natin, ang yung taong yan ay maligaya, napakajali, pero on the other side, mga kapatid, hindi natin alam na meron na pala siyang iniindang problema. Meron na siyang iniindang mga sakit na naranasan. At nabalitaan na lang natin, di ba, na tinapos niya ang kanyang buhay. Di ba? Ang mga ngiting ating nakikita ngayon, mga kapatid, ay mga panakip lang yan sa mga malulungkot na karanasan
ng kanyang buhay. No? Bagamat makikita natin ng isang tao na grabe mong makatawa, diba? Grabe mong humalakhak at jolly, i-check pa rin po natin sila. Kamustahin pa rin po natin sila. Sapagkat yun po ang tanging regalo na pwede lang natin maialay sa ating kapwa. O kaya ilumin natin ang ating sarili para sa susunod, hindi ka na lang basta nagmamahal, kundi nagmamahal ka na ng buo. Kagaya ni Jesus, hindi niya sinumbatan si Pedro sa kanyang mga pagkakamali at kasalanan. Pagkos ito'y kanyang minahal. At ang pangatlo pong punto ng ating ebanghelyo ngayon is ang pangalawang pagkakataon o second chance, mga kapatid. Darating po ang araw na makakahinga ka na ulit. Hindi dahil nakalimutan mo na ang lahat, kundi dahil natutunan mong tanggapin at pagalingin ang sugat. Tayo kaya, mga kapatid, kung mayroong nagkasala sa atin po bang papatawarin at bibigyan ng pangalawang pagkakataon? Kagaya ni Jesus sa kanyang ginawa kay Pedro, na kanyang pinakain, kanyang inaruga, at binigyan ng pagkakataon na magmahal muli. Yun po isang hamon sa atin, na maging katulad tayo ni Jesus, na magbigay tayo ng pangalawang pagkakataon. Bagamat, mga kapatid, ay mayroong kasabihan na not everyone deserves a second chance. Kahit na po ganun ay let us pray for them. Di ba? Mayroong mga sugat na talagang may mga sakit ng nakaraan o mga pagkakasala na napakalalim, na nagdudulot ng malalim na sugat sa atin. Di ba? And hindi natin parang naisip na bibigyan pa ba natin ito ng pangalawang pagkakataon? Papatawarin pa ba natin sila? O tayo din kaya, mga kapatid, ay hanggang ngayon ay we are seeking for a second chance. Tayo rin po ba ngayon ay naghahanap din ng pangalawang pagkakataon? At ang tanong sa atin ngayon, tayo ba ay deserving sa pangalawang pagkakataong binigay sa atin? Si Pedro, mga kapatid, matapos ang lahat ng pait ay muling tinawag. Ang tugon sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay nasaktan na, kahit nadurog ka dahil sa pagmamahal, hindi mo po kailangan maging perpekto para magmahal muli. Hindi mo rin kailangan maging perpekto upang ikaw ay mahalin. Ang kailangan lang, mga kapatid, ay ang puso mong handang magtiwala kahit ikaw ay nasaktan na. Walang taong ipinanganak para lang masaktan. Kaya huwag mong hayaang ang sugat mo ang magsulat sa wakas ng kwento ng buhay mo. Kung kaya, mga kapatid, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panatiling mag-isa ka. Makikita ito sa kakayahang subukan mo muli, magbigay muli, at magtiwala at magpatawad kang muli. Kasi ganito po, magmahal ang Diyos. Paulit-ulit, walang sawa, kahit siya ay atin na siya, kahit siya ay sinaktan na natin. Amen? Amen. Hello? At kung siya man, mga kapatid, ay handang umibig muli, sino ba tayo para isarado ang ating mga puso para sa pag-ibig? Huwag mong ipagdamot ang iyong sarili sa pagkakataong magmahal. Hindi dahil napagod ka sa maling tao, ay isasara mo na ang puso mo sa tamang pagmamahal. Tandaan mo, hindi dahil nasaktan ka, ay wala nang darating. Minsan, mga kapatid, ang susunod na yugto sa ating buhay ang siyang dahilan kung bakit hindi hinayagan ng Diyos ang nakaraan mong manatili.
Magtiwala ka, may pag-ibig pang darating na hindi ka iiwan. Sapagkat ito ay mula sa Kanya. Because love never fails. Hindi kailanman nagkakamali ang pagmamahal. At sino ba ang pagmamahal? Yun po ay ang Diyos. Amen? Kung kaya si Pedro nga, mga kapatid, ay nagkamali na, pero minahal pa rin. Paano pa kaya tayo? Mga kapatid, hindi ka iniwan para masaktan. Minsan, hinahayaan ng Diyos na may mawala para makita mong mas matibay ng pagmamahal mo na hindi kailanman kailangang ipaglaban dahil para sa iyo talaga ito. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nakasakit sa iyo, kundi ito rin ay para sa sarili mong matagal nang nakulong sa sakit at mga tanong. Hindi mo kailangang marinig ang patawad para ikaw ay lumikaya. Hindi mo kailangang mahalin pabalik para pumili pa rin magmahal. Kung si Pedro nga, 3 beses nagkamali, pero 3 beses din tinanong ng ating Panginoon at binigyan ng panibagong pagkakataon. Bakit po hindi rin tayo? Kung kaya ngayong linggo, subukan mong gawin ang hindi mo pa nagawa noon. Magpatawad. At kung meron pang matitirang lakas sa iyong puso ngayon, ay magmahal ka muli. Kung si Kristo nga, hindi nagsawang magmahal at magpatawad, ikaw, hanggang kailan mo pipigilan ang puso mong muling magmahal? Let us always remember, you cannot appreciate the wholeness of love without experiencing hurt and heartaches. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ang lahat, sabay-sabay po natin bigkasin ang buod ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, Na lumikha ng langit at lupa, at ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao, sa ating kaligtasan, ay nataog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maria Magdalena na naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa ating noong panahon ni Poncio Pilato, nagpasakit ng matay at dinibig, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang umuman ng mga buhay at mga patay, at ang karya niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at naluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig kami sa Iglesia at isa, banal, katolik at apostol. Naniniwala kami sa isang Panginoon sa pagkatawad ng mga kasalanan, at hinihintay namin ang pagbuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsikawal po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Tayo ang katawan ni Kristo at siya ang ating dakilang pastor. Sa kanyang pag-ibig sa atin, inihabilin niya tayo sa pangangalaga ng mga pastol na pinumunuan ni Pedro. Bilang pasasalamat dito, sa bawat pagtatapos ng ating panalangin, ang ating pagtutugon, dakilang pastol, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Para sa Obispo Maximo, nawa patubayan niya ang tawa ni Kristo sa katalinuhan at pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng obispo at ibang pinuno ng simbahan, nawa manatili silang kaisa ng Obispo Maximo
at makipagtulungan sa Kanya alang-alang sa kabutihan ng lahat, manalangin tayo. Dakilang Pastor, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, nawa, ituring nila ang mga namumuno sa Santa Iglesia hindi bilang isang panganib, kundi hinirang ng Diyos para sa pagtataguyod ng pagkakaisa at kabutihan ng buong simbahan, manalangin tayo. Dakilang Pastor, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nangangalaga at nagpapastol sa mga tao, nawa, tandaan nilang lagi na ang tagumpay ng kanilang mga pagsisikap ay buhat kay Jesus, ang dakilang pastor. Manalangin tayo. Dakilang Pastor, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may kinalaman sa nalalapit na halalang lokal at pambansa, lalo na ang mga kandidato kanilang takapagtaguyod, nawa, umiwas sila sa pandaraya at karahasan, manalangin tayo. Dakilang Pastor, dinggin mo kami. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makadangit na biyaya, lalong-lalo na sa First Sunday Mass sponsor, sa magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Johnny Du, Mary Ann Villavicencio, Princess Alona Frias, Jake Andre Ricanya, Christian Ariola, Zoraida Española, and Asmen Francisco. At sa nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal na sina Edson Perlas and Rona Jen Perlas. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin naman nila ang iyong banal na salita nang may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Dakilang Pastor, dinggin mo kami. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob ay bigyan lakas at tulungan ang nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Mylene Villavicencio and Rudes Saludes, manalangin tayo. Dakilang Pastor, dinggin mo kami. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinagsamo namin ikaw at mo sa kanila patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, manalangin tayo. Dakilang Pastor, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang sa pamamagitan ng paggawa, ang bawat isa ay makapagkamit ng tunay na tagumpay at bawat pamilya ay may taguyod sa dangal at ang lipunan ay lumago sa diwa ng tunay na pagkatao ayon sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Dakilang Pastor, dinggin mo kami. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Tayo ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa paghihirang mo kay Pedro at sa kanyang mga kahalili bilang mga punong pastol na iyong simbahan. Nawa makita at madama namin sa kanila ang iyong mapagpastol na kalingang maghahatid sa amin sa iyong pinaghaharian magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng iisang Espiritu tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo'y bininyagan. Panagiging natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa ng may ngiti sa ating mga labi. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapan sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harap.